Ilang sandali raw na nagkausap sina Pangulong Rodrigo Duterte at US President Barack Obama sa gala night ng ASEAN Summit sa Lao. Ano kayang napag-usapan nila? Humingi kaya ng paumanhin si Digong kay Obama? Mula Lao, umaaksyon si Maricel Halili. Nagkaharap na sina Pangulong Rodi Duterte at US President Barack Obama matapos makansela ang kanilang bilateral meeting sa sideline ng ASEAN Summit noong Martes. Kwento ni Senador Alan Cayetano, ilang minuto bago ang gala dinner kagabi, nagkasama sa holding area sina Obama at Duterte at doon sila sandaling nagkausap. Naging maayos naman daw ang pagkikita ng dalawang leader. A warm handshake, a good conversation. You know, in diplomacy, you don't usually go to the past and bakit nangyari or blame anyone. It won't be productive. Pero sabi ng senador, ang kanyang basa ay hindi humingi ng paumanhin si Duterte sa nangyari. Kaya nga raw regret ang ginamit na termino ni Digong sa kanyang opisyal na pahayag. You apologize dahil minura mo siya, you called him that, etc. He didn't. It was a hypothetical question but reported by the foreign media as a matter of fact that he called him that. But why do you regret it? Because kung hindi mo sinabi, di walang issue. Maging si United Nations Secretary General Ban Ki-moon, nakamayan na rin ni Duterte sa summit. Matatandaan na kabilang sina Obama at Moon sa mga nakatikim ng maanghang na salita ni Digong dahil sa issue ng sinasabing extrajudicial killing sa Pilipinas. Sa press release ng Presidential Communications Office kahapon, sinabi nito sa media na magkakatabi sa upuan sina Obama, Moon at Duterte sa gala dinner. Sabay-sabay na lumabas sa mga leader ng ASEAN patungo sa venue. Pero magkakahiwalay ng upuan ng mga ito sa hapunan. Paliwanag ni Communications Secretary Martin Andanar, it was supposed to happen tomorrow once Lao, PDR, transfers the chairmanship to our country. And based on the protocol, we are made to believe that it is going to be our president of Lao, and then Barack Obama, or vice versa. Tomorrow, yeah, but then again, things can be changed right on the spot. hindi naman nakadalo si Duterte sa ASEAN-UN Summit kahapon. Nasabay kasi ito sa courtesy call niya kay Lao President. Kaya si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na lang ang kumatawan sa kanya. Pati nga ang bilateral meeting ni Duterte sa Australia, hindi na rin natuloy dahil nagkapatong-patong na ang aktibidad. Ang natuloy lang ay ang ASEAN-China Summit kung saan napag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. Sa harap nito, sinabi ni Communications Secretary Martin Andanar na naging maganda ang performance ni Digong sa unang pagdalo sa summit. We also learned, Rebecca, that President Duterte is a rock star not only in our country, but also in other countries like Laos, Japan, and how the other foreign ministers and delegates have scrambled to get a selfie with our president. Ngayong araw, formal na tatanggapin ng Pangulo ang turnover ng chairmanship ng ASEAN bago lumipad sa Indonesia para sa isang working visit. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.